Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is Merry Christmas. December 25, 2023. Merry Christmas sa lahat. And always be in good health lang tayo. Yan ang importante. Yan ang ating hilingin kay Father God. Laging nasa magandang kalusugan ang lahat. Okay. Lalo na yung may mga sakit ngayon, nawa gumaling na sila. Ayun. Nandito na tayo sa ikalawang Kronika, chapter 32, ang babala ng mga taga-Assyria laban sa Jerusalem. Basa. Ikalawang Kronika, chapter 32, verse 1, matapos isagawa ni Ezekias ang lahat ng ito ay ipakita ang kanyang katapatan sa Diyos, ang Juda ay sinalakay ni Sennacherib, hari ng Assyria. Pinalibutan ng kanyang mga kawal ang mga may pader na lungsod at humandang pasukin ang mga ito. Verse 2, nang makita ni Ezekias ang balak ng paglusob na ito sa Jerusalem. Verse 3, sumangguni siya sa kanyang mga pinuno. Nagkaisa silang harangin ang pag-agos ng bukal ng tubig sa labas ng lungsod. Verse 4, tumawag sila ng maraming tao at hinarangan nga nila ang lahat ng bukal at ilog upang ang mga ito'y hindi pa kinabangan ng mga taga-Assyria. Verse 5, ipinaayos ni Ezekias ang mga wasak na pader at pinalagyan niya ito ng mga turing bantayan. Nagpatayo siya ng isa pang muog sa labas nito at pinatatag ang milyo sa lungsod ni David. Pagkatapos nagpagawa siya ng maraming mga sandata at kalasag. Verse 6, ang mga kalalakihan sa lungsod ay ipinailalim niya sa mga opisyal ng hukbo. Tinipon niya ang mga ito sa may pintuan ng lungsod at pinagbilinan ng ganito. Verse 7, maging matapang kayo, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot sa mga taga-Assyria, mas malakas ang kapangyarihang nasa panig natin kaysa nasa panig nila. Verse 8, nasa tao ang kanyang lakas, samantalang nasa panig natin ang ating Diyos na si Yahweh. Tutulungan niya tayo at ipaglalaban sa sinabing ito ni Haring Ezekias, nabuhayan ng loob ang mga tao. Verse 9, nasa Lakis noon si Haring Sennacherib ng Assyria kasama ang kanyang hukbo at pinapaligiran nila ang lungsod na iyon. Nagpadala siya ng mga sugo kay Ezekias at sa mga taga-Jerusalem. Verse 10, ganito ang sabi niya. Napapalibutan na namin kayo dyan sa Jerusalem. Ano sa palagay? Parang lang yan guys. No? Ito pala yung bukang bibig ng di ba pag may pinapasuko yung mga pulis. Napapalibutan na namin kayo. Sumoko kayo. Dito pala galing sa Bible yun. Okay. Verse 10, ganito ang sabi niya. Napapalibutan na namin kayo diyan sa Jerusalem. Ano sa palagay ninyo ang makakapagligtas sa inyo? Verse 11, sumoko na kayo para hindi kayo mamatay sa gutom at uhaw. Nilang lamang kayo ni Ezekias, paano kayo maililigtas ng Diyos ninyong si Yahweh sa kamay ng hari ng Assyria? Verse 12, hindi ba't si Ezekias ang nagpagiba ng mga altar at sagradong burol at nag-utos sa inyo na sa isang altar lamang kayo sasamba at maghahandog? Verse 13, alam ninyo ang ginawa ko at ng aking mga ninuno sa mga mamamayan ng ibang lupain. Nailigtas ba sila ng kanilang mga Diyos? Verse 14, wala ni isa sa dinidyos ng mga bansang winasak ng aking mga ninuno ang nakapagligtas sa kanila. Hindi rin kayo mailigtas ng inyong Diyos. Verse 15, huwag kayong magpaloko dyan kay Ezekias, huwag kayong maniwala sa kanya. Walang Diyos ng alinmang bansa o kaharian ang nakapagligtas sa kanilang bayan sa kamay ko. At sa aking mga ninuno, hindi rin kayo maililigtas ng inyong Diyos. Grabe tapang talaga ng Assyria, no? Walang sinasanto. Sabi niya, lahat daw ng bansa na inana nila is hindi raw naliligtas sa kamay nila. Verse 16, ang mga sugo ni Sennacherib ay marami pang sinabi laban sa Panginoong
Yahweh at kay Ezekias na kanyang lingkod. Verse 17, may sulat pa ang hari na lumalait kay Yahweh ang Diyos ng Israel. Ganito ang sinasabi, hindi may pagtatanggol ng Diyos ni Ezekias ang kanyang bayan laban sa akin, tulad ng mga Diyos ng mga bansang walang nagawa sa akin. Verse 18, ipinagsigawan nila ito sa wikang, sino ba ang Diyos ng ng Assyria? It means iba yung Diyos nila, hindi si Yahweh. Okay, dito tayo. Basta tayo kay Father God lang tayo lagi. Verse 17, may sulat pa ang hari na lumalait kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ganito ang sinasabi, hindi may pagtatanggol ng Diyos ni Ezekias ang kanyang bayan laban sa akin, tulad ng mga Diyos ng mga bansang walang nagawa sa akin. Verse 18, ipagsigawan nila ito sa wikang Hebreo upang matakot at panghinaan ng loob ang mga taga-Jerusalem na nasa may pader ng lungsod. Sa ganitong paraan ay magiging madali ang pagsakop nila sa lungsod. Verse 19, sinasabi nila na ang Diyos ng Jerusalem ay tulad lamang ng mga Diyos-Diyusan ng ibang bansa na gawa lamang ng kamay ng tao. Verse 20, dahil dito nanalangin at humingi ng saklolo sa Diyos sina Haring Ezekias at Propeta Isaias na anak ni Amos. Verse 21, nagsugo si Yahweh ng isang anghel at pinatay nito ang mga pinuno at mga kawal ng Assyria. Kaya ang hari ng Assyria ay umuwing hiyang-hiya. Nang pumasok siya sa templo ng kanyang Diyos, pinatay siya sa saksak ng sarili niyang mga anak. Verse 22, sa ganoong paraan, iniligtas ni Yahweh sina Ezekias at ang mga taga-Jerusalem sa kamay ni Haring Sennacherib ng Assyria at ng lahat ng mga kaaway. Binigyan ni Yahweh ng kapayapaan ang buong bansa. Verse 23, maraming nagpuntahan sa Jerusalem. Sorry guys, verse 23. Maraming nagpuntahan sa Jerusalem, naghandog sila kay Yahweh at nagkaloob ng mahahalagang. Pakisabayan ako ng basa para sure tayo na hindi nagkakamali tayo ng basa guys. Sabayan nyo na lang din ako ng basa dito. Yung mga Bible niyo, pakibuksan na rin. Ikalawang Kronika, chapter 32, verse 23. Maraming nagpuntahan sa Jerusalem, naghandog sila kay Yahweh at nagkaloob ng mahahalagang bagay kay Haring Ezekias. Mula nooy pinarangalan siya ng lahat ng bansa. Ang pagkakasakit ni Ezekias at ang kanyang kapalaluan. Verse 24, di nagtagal ay nagkasakit ng malubha si Ezekias, nanalangin siya kay Yahweh at binigyan siya nito ng isa pang palatandaan na siya gagaling. Verse 25, ngunit hindi niya kinilalang utang na loob ang ginawa ni Yahweh para sa kanya, sa halip ay naging palalo siya, kaya naman pinarusahan siya ng Diyos pati ang Juda at Jerusalem. Sabi ko sa inyo guys, pag nagkasala yung pinuno buong bansa ang pinaparusahan. Dapat talaga hindi magkasala yung mga kung sino yung namumuno sa bansa natin. Verse 26, ngunit sa bandang huli ay nagpakumbaba siya at ang mga taga-Jerusalem dahil dito hindi pinarusahan ni Yahweh ang sambahayanan habang nabubuhay pa si Ezekias. Ang kayamanan at ang kadakilaan ni Ezekias. Verse 27, napakarami ng kayamanang na ipon ni Ezekias kaya nagpagawa siya ng sariling imbakan ng pilak, ginto, mahalagang bato, pabangong mga kalsag at mahalagang kasangkapan. Verse 28, nagpagawa rin siya ng mga budiga ng trigo, alak at langis ng mga alak at langis at mga kulungan ng baka at tupa. Verse 29, dumami ang kawan ng kanyang mga hayop, pinayaman siya ng Diyos. Verse 30, hinarangan niya ang batis ng gihon sa gawing itaas ng lungsod at pinalihis sa gawing kanluran patungo sa lungsod ni David. Masasabing si Ezekias ay nagtagumpay sa lahat ng kanyang ginawa. Verse 31, maging sa pakikitungo sa mga sugo ng hari ng Babylonia na dumating sa kanya upang magsiyasat sa mga pambihirang pangyayari sa lupain. Hinayaan siya ng Diyos na gawin ang gusto niya upang subukin ang kanyang pagkatao. Ang buod sa kasaysayan ni Ezekias. Verse 32, ang iba pang mga pangyayari sa paghahari ni Ezekias at ang kanyang mabuting ginawa ay nakasulat sa ang pangitain ni Propeta Isaias na anak ni Amos at sa kasaysayan ng mga hari ng Juda at Israel.
Verse 33, namatay si Ezekias at inilibing sa pinakamataas na libingan ng mga anak ni David. Sa pagkamatay niya, pinarangalan siya ng buong Juda at Jerusalem. Ang anak niyang si Manases ang humalili sa kanya bilang hari. Ikalawang kronik, bukas na itong chapter 33 guys. 26 or 26. Ang haba ngayon ng mga chapter, December 2023. Si Haring Manases ng Juda. Di ba si Manases anak to ni ni Joseph? Bali apo na to ni Israel, si Manases. Natandaan niyo ba yan? Si Ephraim tsaka si Manases anak ni Joseph yun, di ba? So, bali apo na nga yan ni Jacob or Israel guys, pareho yun. Bye everyone, God bless.